sa Australia pagpatak ng January 1, 2025. Una rito ang pagtaas ng bayad sa welfare upang umayon sa pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang mga tumatanggap ng youth allowance ay makakakita ng pagtaas mula $15 hanggang $30.60 bawat 2 linggo hanggang sa pinakamataas na rate na $845.80 depende sa sitwasyon ng kanilang pamilya. Ang parental income test threshold para sa youth allowance ay tataas din ng $2,555 bawat taon at magiging $65,189. Ang mga tumatanggap ng O-Study ay magkakaranas ng $30.60 increase bawat 2 linggo na pinakamalaki para sa mga single parent. Habang ang carer allowance ay tataas ng $5.80 na magiging $159.30 bawat 2 linggo. Magsisimula na rin ang pagtaas ng pamasahe sa mga passenger trains sa trams sa susunod na taon. Gayon din ang mga presyo ng kuryente ay inaasahang bababa. Ang mga bagong batas ay ipapatupad kabilang ang kriminalisasyon ng wage theft. Ang Foreign Resident Capital Gains Withholding Scheme ay magbabago kung saan tataas ang withheld amount mula 12.5% hanggang 15% sa mga benta ng ari-arian. Tatanggalin din ang dating threshold na $750,000. Dahil sa taunang indexation, tataas muli ang presyo ng passport sa Australia simula January 1. Ang pagtaas na ito ay inanunsyo noong nakaraang taon at sinasabing para sa pangangailangan ng pondo para sa mga serbisyo at infrastruktura. Ang mga pagbabagong ito ay layuning mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan at mapanatili ang kaayusan sa bansa. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.